Po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdating, sa inyong pagdalo, despite your very busy schedule. Pero po kayong mag-alala dahil you will hear some wisdom about marriage today. Yun po yung aming mandate. Every time magkakasal kami, dapat meron kami ma-impart na katotohanan at pawang katotohanan lamang tungkol sa marriage. Bago ko pataasin yung mga kilay ninyo, gusto kong magtanong muna, I want to see hands, or I want to see hands na mga taong naniniwala sa perfect marriage. Taas po ang kamay. May isang bata na nagtaas. Ayun, tsaka si nanay, 3, 4. Ayun, salamat po. Buti naman, kahit pa paano, may naniniwala, Kahit saang wedding po kami mapunta, ay talagang bilang na bilang po yung kamay na nagtataas, na naniniwala sa perfect marriage. Minsan nga 0, walang nagtataas. Even yung couple, di nagtataas. Problema yun, Kasi yun ay may kinalaman sa ating mentality. Paniniwala tungkol sa what perfect marriage is. Tandaan po ninyo na anything na hindi ninyo pinaniniwalaan ay kailanman ay hindi po mangyayari sa inyo. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi ka naniniwala hindi mo talaga ma-achieve yun. Talagang ang paniniwala mo na lang, ayon sa iyong nakikita, naobserbahan. Maraming bumibigay, maraming gumigive up. Ang pinakamataas na statistic ng gumigive up ay nasa first 5 years. First 5 years. Bakit kaya? Kasi sa first 5 years, simula na magdesisyon ka mag-asawa, yung nature mismo ay pag-iisahin kayo. Pipilitin kayo maging isa. Sa ayaw nyo at sa gusto nyo. Lagi nyo maririnig sa simbahan yan, every time may kinakasal, you will become one body. Hindi po yan sinabi ng mga philosopher, hindi yan sinabi ng mga lawmakers sa Senado or Kongreso. Hindi rin yan sinabi sa ating family code. Wala po yan doon. Pero mamaya explain ko po kung ano yung sinabi ng family code tungkol sa marriage. So pag-iisahin kayo, bakit kaya? Because ang marriage po ay galing sa salitang gem. Which means precious stones. Kayong dalawa ay parehong gem. Gawa kayo pareho ng Diyos. Kayo ay precious stones. Tinulad kayo sa mamahaling bato na kailangan maging isa. Paano ba nagiging isa? Ang ginto, ang pilak, ang silver, o ang gold, o ang diamond. Paano ba yung nagiging isa? Pinapainit, binibigyan ng pressure, tinatanggal yung maruruming bagay, tubig, mga dirts and anything. Dumadaan sa proseso. Paano maging pure? At pag naging pure na ang precious stone, ito ay isa ng mamahaling bagay. Nagiging mas valuable siya. Kaya kung papasinin ninyo, baka lang kasi bihira kayo makakita na mag-asawang sobrang valuable, ito yung tipo ng mag-asawa na tahimik lang actually. Hindi sila maingay. Ang mga maingay na mag-asawa, ito yung sinisiraan yung asawa pag nakatalikod. Ito yung kapag nakatalikod yung asawa, siya lagi yung bida because siya yung well-educated, siya yung mas maraming experience. Talagang eksapwera ang asawa. Kaya tandaan ninyo, kapag ganyan ang treatment ninyo sa isa't isa, mahihirapan kayong maging isa. May isang great scientist na ang pangalan ay si Albert Einstein. Sabi niya, marriage is a race. And it's an enjoyable race or journey daw. Diba pag narinig niyo yung salitang race, ibig sabihin, pwedeng umikse o umaba ang buhay natin. Imagine that, sabihin niyang risky ang marriage. Totoo naman. Pwedeng umiksi ang buhay mo. Paano? Kapag lagi kang ini-stress ng asawa mo. Yung mga natutulog na sakit sa'yo na minana mo mula sa lolo't lola mo, 4 generations backwards, scientifically and biblically speaking, 4 generations backwards, yung mga ginawa nilang bisyo ay napupunta sa ating DNA. Kaya kahit wala kang bisyo, magugulat ka. Magkakasakit ka. Galing saan? Dahil sa stress. Ginising ng stress. Lahat po ng doktor pwedeng magsabi sa inyo,
Ang sakit, nagsisimula sa stress. Kahit wala kang bisyo. Kaya, hindi dapat ini-stress ang asawa. Paano ba kasi, Father, hindi ini-stress ang asawa? May boundaries kasi na binigay. Pag alam mo tong boundaries na ito, hindi mo to gagawin kasi hanggang doon ka lang. O, siguro narinig niyo na ilang beses na, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Dalawang bagay, love and do not be harsh. Pag sinabing love, hindi sapat yung pirmahan lang sa marriage contract. Hindi sapat yung sinasabi lang, I love you, I love you, I love you, mahal kita, pinakasalan kita. Hindi sapat yun. Girls, di ba? Tama, girls? Sagot po. Hindi sapat yun. Yung love lang kita. Dahil ang love ay verb. Pag sinabing verb, ito ay pandiwa, nagsasaad ng kilos at gawa. Memorize ko pa hanggang ngayon. May gagawin, kikilos para ipakita yung pagmamahal. Ano ba ina-expect na pagmamahal ng mga babae? Hindi pinapaiyak. Laging protected ang babae. Laging inaalalayan saan man magpunta. Sinasamahan. Hindi ginugutom. Kasama yun, girls, di ba? Di ba, girls? Yes, Father. Yun ang nararamdaman ng babae para mas madali niyong maintindihan mga husbands, mga boys. Yan ang expectation ng mga babae sa inyo. Dahil ang bawat babae daw, according to Dr. Miles Monroe, is the baby of a man. Kaya they feel like a baby. Kasi galing yan sa katawan natin. Husbands, bakit nang galing sa katawan? Talaga namang doon kinuha ng Diyos eh. Yung reading natin kanina, pwede naman sa lupa kunin ng Diyos ang babae, pero hindi niya ginawa. Saan niya kinuha? Sa tadyang ng lalaki. Bakit daw? May wisdom ang Diyos doon. Para daw pag nag-asawa ka, husband, yan, babaeng yan, galing sa desisyon mo, galing sa'yo. Lahat ng pangailangan yan, sagot mo. That's why they have the feeling, naturally. Sa ayaw mat sila, nila at sa gusto, nararamdaman nila. Kapag pera nila, pera lang nila. At ang pera nyo, pera din nila. Diba? Hindi nyo paglalabanan yun kasi it's natural, it's planted, parang template, naka-template na sa katauhan ng babae. Dahil the woman expects you to provide for everything that you need, that they need. And what else? Para mas madali kang maintindihan yung needs ng babae, yan ay baby mo. Galing sa katawan mo yan. Dinesisyonan mo yan. Kaya nga, the moment na inangkin mo ang babae, there's already a feeling of ownership. This is now, bone of my bones, flesh of my flesh. Kaya galit kayo kapag kinakausap ng iba ang inyong girlfriend o ang inyong asawa. Kasi doon pala nagsisimula na yung feeling of ownership. Ganyan ka-misteryo ang marriage. And only the Bible can explain that. Hindi yan na-explain ni Socrates. Hindi yan na-explain ni Aristotle. At kung sino-sino pang philosopher. It is only stated in the Bible. Kaya yung boundaries na do not be harsh to the woman, kailangan mo maging eksperto sa pakikipag-communicate sa iyong asawa. Eugene. Paano magiging eksperto sa pakikipag-communicate sa asawa? Kailangan nyo hindi siya masasaktan. Di ba ugali nating mga lalaki na kahit totoo, direktahan nating sasabihin. Totoo naman, maalat ang luto mo Di ba? Hindi matutuwa ang babae dyan. Harsh yun. Di ba, girls? Maalat ang luto nyo, girls. Harsh yun, hindi. Ay, hindi kayo sumasagot lang. Pagka sinabihan kayo maalat, di naman kayo kikibo. Pero masakit, di ba? O ano pa, yung sabihan kang mataba, sabihan kang losyang, that is harsh. Bawal sa mga kababaihan sabihin yun. Kaya ang requirement sa lalaki para maayos ang pakikipag-usap sa asawang babae ay magkaroon ng sense of humor. May isa akong nakausap, engineer, no? Ang bilis ng kanyang logical skill. Sabi niya, Father, pagka maalat yung luto ng asawa ko, hindi ko didirektahin na sabihin maalat. Ang sasabihin ko sa kanya ay, Honey, nag-sale ba yung asin ngayon? O di ba, may konting humor. Isa yan sa requirement kasi gusto ng mga babae, lagi silang pinapatawa. Kasi nga, baby nga eh. Di ba? Ganun naman. Hindi natin naya ang masaktan, magutom, madumihan, madapa, or umiyak. Isa pa yun. So alam niyo na, mga kalalakihan, ha? Alam mo na, Eugene, ha?
So, punta naman ako sa mga lalaki. Yung requirement ng mga lalaki, girls, para malaman ninyo. Anong unang requirement ng mga lalaki? Alam niyo ba, girls? Starts with letter R. Hindi ko mabuo yung R. Ano yung R? Respeto. Yan ang priority ng lalaki. Secondary lang yung love. Kasi pag alam ng lalaking nire-respeto nyo sila, alam nilang mahal nyo sila. Kabaligtaran naman sa babae, kabaligtaran nyo. The more na minamahal ang kababaihan, the more na irerespeto ka nila. The more na irerespeto kayo ng mga kababaihan. So ano yung respeto? Paano ba yung respeto, Father? Siyempre, pag sinagot-sagot niyo yung husband nyo, yung babaeng palaban, hindi uubra sa marriage yun. Yung palaban, lagi sagot ng sagot. Di ba? Hindi uubra yan sa pagsasama. Di ba, sir? Tama, sir? Naku, hindi nagsasalita. Ano pa ba yung respeto? Huwag shopping ng sobra-sobra. Oo, mapupuno ang bahay. Hindi pa papagkasya yung budget. Ina-expect ng mga kalalakihan sa inyo, mga babae, na maging financially wise. Financial manager. Pinag-aaralan po yun. Hindi basta by feelings, no? Kasi, siyempre, you expect the man to provide for everything you need, kahit na kumikita ka. O, the man expects naman, your husband expects you to be financially wise. Na yung perang pinaghihirapan niya ay nagagastos ng tama, maayos. Hindi nagigipit, hindi kailangan mangutang. O, pagka napunta kayo sa pangungutang, ibig sabihin, something is wrong. Diba? Merong nabili ng basta-basta nang hindi pinag-aralan. Okay? Ano pa? Bawal sa kanila, sa mga husbands, yung iniinsulto. Yung sasabihin yung, ang laki nga ng sahod ko kaysa sa'yo eh. Naku, hindi po pwede yun, hindi uubra sa marriage yun. Yun din yung boundaries nyo, mga misis, mga girls. Kahit boyfriend, girlfriend pa lang kayo, huwag yung sasabihin yung boyfriend yung ganun. Okay? Because it's equivalent to betrayal already. Masakit yun. Okay? Kaya hindi na magkaka-interest sa inyo yung bawat isa kapag merong ganyang violation dun sa boundaries. Ano pa ba yung respeto? Alam niyo na yon. No? Nabigyan lang ako ng isang example o dalawang example. Yung ibang aksyon, makikita niyo na rin. Hindi niyo rin pwede pagdabugan yung husband niyo eh. Oh, girls, bawal. Bawal magdabog. Pag hindi yan nananakit, hindi ka kakausapin niya. Okay? Kapag nakakuha ng lalaking may background sa violence, eh talaga masasaktan ka. Kaya mataas ang statistics ng ating bawsi. Bakit? Because ang daming babaeng palaban. Oh. Hindi uubra yan sa marriage. Now, ano ba meaning kasi ng perfect? Ang perfect is alignment. Alignment saan? Doon sa boundaries. Alignment sa design ng marriage. Hindi ka kikilos, magsasalita, gagalaw ng lalampas sa boundaries ng marriage. And you will enjoy your togetherness, yung pagsasama ninyo. Pinag-aralan na yun sa Amerika. Ang mag-asawang ginagawa ang tama ay lumalago ang buhay. Automatic yan. May kondisyon kung ginagawa ang tama. Balikan natin si Einstein. Risky daw ang marriage. Para daw ma-enjoy niyo ang journey niyo together, you need to be one spirit. One spirit. Di ba magiging one body kayo? Ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Ang isang katawan ay may dalawang ulo. Parehong nagdidesisyon. Kanya-kanya. Ang tawag po dyan ay monster. Isang katawan na may dalawang ulo, ang tawag po dyan ay monster. Kaya ang sabi ng Diyos, para hindi kayo magpatayan, dahil alam ko namang binigyan ko kayo ng karapatan, kakayahan para maging leader, presidente, congressman, senador, etc. Sabi ng Diyos sa babae, He will rule over you. Para hindi kayo magbugbugan. Pag may itang ulo, huwag mo sabayan. Diba? Pag galit din siya, maging malambing ka. Lambingin mo. Hindi pwede sigaw-sigawan din. Yun ang boundaries mo, Eugene. Kaya gusto nyo ma-enjoy yung perfect marriage, i-apply nyo lang. Ilagay nyo lang yung sarili nyo doon sa design, sa template ng marriage. And you will surely enjoy the benefits of marriage. Let's promote a culture of Filipino people believing in the perfect marriage. At makikita nyo, bababa ang ating poverty level, mababawasan ang ating teenage pregnancy problems,
mababawasan ng ating crime because magre-release ang tamang marriage, perfect marriage ng functional children in the society. Yun po ang epekto nun. Hindi lang natin napapag-isipan mabuti. Let's try applying it starting today na nalaman ninyo. And in closing, gusto ko lang maglambing sa inyo ng konti. In 2018, na-survey po tayo to be ignorant of many things. 2018 survey. So simula noon, nag-advocate po kami na pumunta sa lahat ng mahihirap na lugar para magturo ng tamang pagpapamilya, tamang relationship, at tamang magulang, pagiging tamang magulang. So you can release functional children in the society. Nagbibigay po kami ng feeding program sa kanila, mga seminar para sila ituruan ng tama. Dahil yun po ang kailangan nila, knowledge, para sila mabuhay din ng tama. At magpantay-pantay ang ating pamumuhay. So sa pag-ikot po ng basket, mamaya, konting tulong na lang po para sa aming mga feeding programs and seminars na ginagawa sa bawat poor communities na pinupuntahan namin. Yan po ang aming BCIDP Palad ng Diyos Foundation. Maraming po salamat. And congratulations to the both of you. Please stand.